tingin ko kahit alam na alam natin na kayang-kaya ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan pa din po nasa likod tayo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. 'Di ba, Ma'am Betty Baniked? Yung pagbulgar ni PBBM, 'di ba transparency 'yon? Ano pa ang gusto nila? Wala, baka papansin. Baka papansin lang ho, 'no? Anyway, sabi ko nga sa inyo, ang bagong ano nila, ang bago pong mga hero nila. 'Di ba ito pong si ano, si Gutesa, medyo yung iba wala na, eh, 'no? Medyo ano na, eh, ano tawag dun, hindi na masyado kay Gutesa, eh. Pero ngayon, si Saldico ang bagong bagong hero. Yung sinasabi nila, "Umuwi ka na Saldico, umuwi ka na Saldico." 'No? Wala na. Tapos ngayon, siyempre si ano, si Love PH nandiyan na din. Hindi. Siyempre nandiyan na si Tikboy, mga kababayan. Oh, gusto 'no? Gunggong na yata ito, eh. Grabe, parang may saltik na ho, mga kababayan. Lahat na po binibira, pati po yung ano, pati po yung mother-in-law yata ni Pia Guanyo, tinatawag na. Ewan ko kung ano trip nitong tao na ito. Una, binira si Tito Sen. Puro lang naman ho ano, "Oh, gusto mo pangalanan ko? Oh, Tito Sen, gusto mo pangalanan ko na yung tatlong kabit mo?" May gano'n, nagwawala po yung mga DDS, eh, gusto po nila mabasag si Tito Sen, eh. Gusto nila, masira si Tito Sen kasi ang gusto nilang pumalit po, mga kababayan, si Boy 10K. Oo, Alan Peter Cayetano, yun yung gusto nila, mga bossing. Eh, nagsasalita si Anjo, ang sinasabi ni Anjo, "Tito Sen, gusto mo ilatag ko na yung kabit mo. Tito Sen, papangalanan ko na." Isang linggong gano'n. May sinasabi si Anjo, isang linggong gano'n. Tapos yung bandang ano na, papangalanan na ho, mga bossing, yung mga DDS nakatutok na gano'n, "Ayun na, pangalanan mo na." Umasa na po sila, eh. Kasi yung mga, DDS ipinost na po, mga kababayan, doon sa kanilang mga Facebook. "Oh, naku, lagot ka na, Tito Sen." Eh, nung pinangalanan na ho, pinangalan nitong loko na 'to, sabi daw, "Ang kabit ni Tito Sen ay si Rudolph." Bagsak yung balikat ng mga DDS. Nang 'tong si Anjo, umasa ako na masisira si Tito Sen, tapos ang kabit si Rudolph. Tapos sino pa yung pangalawa, Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, sinundan naman ni ano, Frosty, the Snowman. Lalong bumagsak ho, mga kababayan. Puro 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 lang ho gano'n, mga boss chief, amo sir, sila. Paulit-ulit lang pong gano'n, mga kababayan. At yung tipo bang parang pam-blackmail lang ginagawa ni Anjo. O eto na ngayon, mga kababayan, humihirit, pinanawagan sa PNP, AFP, lahat daw po ng kasundaluhan. Eh, tinatawag na po ni Anjo Iliana, mga kababayan, pakinggan niyo, oh. Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Kumanta na talaga kung sino ang mastermind daw, ano, putik na yan. Yung isang ganun lang ni Saldico, ni wala tayong naintindihan, mga kababayan. Ni eto nga, no, nagtinatanong pa natin sa kanila na ano, tinatanong natin sa kanila hanggang ngayon, no, na ano masasabi mo, 100 billion daw yung in-insert ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos katapusan ng taon, bigla namang binito 194. Eh kung kukupitin yung 100 billion na in-insert, eh bakit parang mas malaki pa yung pinatanggal? 'Di ba? 194 billion hanggang ngayon ho, hindi sinasagot ng mga DDS 'yan. Hanggang ngayon po, eh, wala pa din yung mga DDS, ayaw sagutin. 'Di ba? Utu-uto din pala 'tong si Anjo Iliana, mga kababayan. Nakalulungkot naman siya. Oh, uto-uto din pala, mabilis mapaniwala. Sabihin lang nito, "Oh, ganito, ganyan, inutusan ako ni Bongbong Marcos." Hindi na nag-aanalisa, hindi na gumagamit ng utak. Biruin mo, ha, naging politiko ito, Anjo, lupit mo, boss. Sa
Saang lugar ka ano, saang lugar ka nakakuha ng boto? Siguro yung mga bumoto dito, mga kababayan, sinasabi, "Putragis na 'yan, nabiktima ako nun, ah. Hindi ko alam may katok pala yun." Oh, pakinggan niyo na si Anjo. Kumanta na kung sino talaga ang mastermind. Oh. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. Ano yan? Sila Bronner, akala mo kasing utak ninyo. akala nyo, uy, naku, nagsalita na si Saldico. Yari, o eto, magkudita na tayo. Tapos nananawagan na din si Anjo Iliana, magkudita na tayo. Ano, pare-parehas kayo ng utak? Uy, hindi naman siguro, boss. No, yung utak ninyo parang ang bilis mapapaniwala eh. Yung utak ninyo, Anjo, parang sabihin mo lang, oh, yan yung tumira, maniniwala na agad kayo eh. Sila Bronner, yung pinapanawagan mo, AFP, PNP, ang gagawin niyan, ito, Anjo, aalisin muna kita pasamantala. Ang gagawin nila Bronner, no, doon sa sinabi ni Saldico, ganyan, titingnan. Sabi ni Saldico, eto, so ba yan? Sabi ni Saldico, eto, 100 daw. Inutos daw ni Presidente Marcos sa kanya, 100 billion daw ang i-insert. Taong 2024. Ayan o. Ayan o. Nagsimula ito nang tumawag si Sec Amena Pangandaman sa akin noong nagsimula ang BICAM process. Last year, 2024. Tapos, ang gagawin nila, 2024, pinapa-insert ni Bongbong Marcos. Tapos, nung katapusan bago matapos ang taon, nung 2024, ito yung balita. Binito ni Pangulong Bongbong Marcos, halos doble nung sinasabing pina-insert. Wala na. Ano? Tapos na ang usapan. Pambobo na lang. Pangkila Anjo Iliana na lang. Di ba, Nick Candido, shout out po sa inyo. Ngayon, sir, hindi bumenta si Kiko Barsaga, kaya si Anjo, ginagamit nila ngayon. At si Saldico, yun, kawawang Kiko Barsaga. Ngayon, iiwanan siya ng mga yan dahil may kaso siya. Tuloy, Anjo. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force, sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Ano? Uy, ano gagawin? Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Gusto pala, kampihan sila. No, sila pala, ang gusto ni Anjo, kampihan sila. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto nyo mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang. Boss, baka pagka nakasuhan ng sedition, parang umiyak ka din, kagaya nung sa Tulpo, ha? Mag-iyakan din kayo, ha? Panood namin yun, itsura nyo dyan, parang basang sisiw. Baka pag nakasuhan ng sedition, ano sasabihin? Ang pakay ko lang naman po, gusto ko lang naman pong kumita dun sa vlog ko kasi hindi na ako kumikita sa pagiging artista. Pinasok ko yung political vlogging, tapos kala ko pag banat-banat lang po, okay lang po yun. Yung pala, makakasuhan kami. Sedition pala. Aray. Baka iyakin ka, ha? Baka pagka may kaso na, iyakan na naman, ha? Ngayon, wala. Pero kapag may kaso na, wala na. Magkagulo dito sa Maynila, magkapatayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Uy, sedition ba yan, boss? Vlogger na din ba si Anjo, Sir Mac? Opo, vlogger. No, ewan ko lang kung pasado sa politika. akala mo may tira sa politika no, mga bossing. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines. Siguro ito, mga kababayan, sumubok, no? Ang daming viewers nung mga nagla-live doon sa usaping politikal. No, pasukin ko nga. Total naman, kaibigan ko si Senator Tito Soto. No?
Dahil kaibigan ko si Tito Soto, tirahin ko siya. Hindi naman magagalit sa akin yun. Siguro ganon. Eh, pinansin ng mga DDS, mga kababayan. Ayun. Nag-umpisa si Anjo Iliana, pati po yung mother-in-law daw po ni Pia Guanyo. Sabi, Mrs. Magno, Mrs. Magno, Mrs. Magno, ay kapag ka gusto mong may malaman ng sukdulang kahayupan, i-message mo ako. Ganun, no? Grabe. Tapos malamang pagkahunakasuhan to ng sedisyon, iyak. Sabi yun, gusto ko lang naman kumita sa pagbablog. Eh akala ko naman, okay lang yung bumira ng bumira kahit walang patunay, kahit na nakakasira ng ng tao. 'Di ba? Oh,